Tayo po'y magpunta na sa ating mensahe. Pero tayo po'y patuloy na po sa ating pagsamba. At ang ating mensahe po ngayon ay patungkol po sa impyerno. Kung ano po ang impyerno? What is hell like? Ano ba ang impyerno? Itong ating pag-aaralan. Dahil ang impyerno po ay itinuturo sa Biblia. Maraming mga denominasyon, tulad ng mga Saksi ni Jehovah, mga Seventh-day Adventist, hindi sila naniniwala na may tunay na impyerno kanila. Hindi sila naniniwala na parurusahan ng Diyos yung mga tao hindi sumusunod sa kanyang kalooban o nagpapatuloy sa pagkakasala. Hindi sila naniniwala na sila'y parurusahan ng Diyos sa impyerno kanila. Kaya mahalaga at ating pong ituro kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan hinggil po sa impyerno. Kung ano po talaga yung impyerno na sinasabi sa Biblia. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang impyerno o hell? Ito po'y galing sa salitang Grego na Gehenna. Actually sa King James, tatlong salita ang sinasalin na hell. Pero sa ating pag-aaral, gusto lang nating maunawaan yung lugar ng kaparusahan. Ito'y tinatawag na Gehenna sa banal na kasulatan. Ito Gehenna, ito isang lugar. Ito isang literal na lugar sa Jerusalem. Ito'y Valley of Hinnom. So ito isang literal na lugar sa Jerusalem. Yung pinanggalingan ng salitang Gehenna. Ito isang libis ng Hinnom sa paligid ng Jerusalem na makikita natin mamaya sa ating pag-aaral. Ito ay isang magandang libis sa timog ng Jerusalem. In other words, hindi po ito isang masamang lugar. It's a pleasant valley. Ito ay magandang lugar sa libis sa timog ng Jerusalem. Para makita natin at magkaroon tayo ng idea kung saan ang Gehenna o the Valley of Hinnom. Andito siya, sa timog ng Jerusalem. So ito isang magandang lugar sa timog na bahagi ng Jerusalem. Ito pong Jerusalem, ito isang maliit na lungsod na pwede mo lakaran sa isang oras. Ito isang walled city, katulad ng Intramuros. Meron siyang kuta o bakod sa paligid niya. So ito lamang ang Jerusalem. Ito yung napakaliit na lungsod, actually. Mas malaki pang lungsod ng Angeles. So ito po yung Valley of Hinnom o libis ng Hinnom ay nasa timog na bahagi ng Jerusalem. Itong lugar na ito, mga kapatid, ito'y ginamit ng mga Israelita, ang mga Udyo, sa kanilang pagsamba sa isang Diyos-Diyosan na tinatawag lang Moloch o Molek. Ito'y ginamit na lugar na kung saan sila ay naghahandog ng mga hahig sa isang Diyos-Diyosa ng pangalan ng Molek. Kanya. So ito po isang ginawang lugar ng mga Hudyo para sumamba sa isang Diyos-Diyosa. So sa timog ng Jerusalem, so yung sulod ng Jerusalem, dito yung templo, sa timog na bahagi, yung Valley of Hinnom, ginamit nila yon para sa pagsamba sa isang Diyos-Diyosa. Ng pangalan po ay Molek o Moloch. Ganito po ang itsura, no? Ito yung Diyos-Diyosan na tinatawag na Moloch. Actually, nag-aahing doon. Actually, kung magbabasa tayo sa Jeremiah, iniahin ng mga Hudyo ang kailang mga anak sa lugar na ito na tinatawag na Valley of Hinnom. Ganyan. Basahin po natin. Hindi po nagkasa sa Jeremiah chapter 7, na yung ginawa po nila rito ay hindi man pumasok sa kaisipan ng Diyos. So sila nag-ahin doon ng kanilang mga anak, yung makikita natin. Na sabi ng Diyos, hindi ko kanya ipinagutos, ni pumasok man sa aking kaisipan, sabi ng Diyos. So yan po ang kasamaan na ginawa ng mga Hudyo sa lugar na yan. Nag-aay sa kanilang mga anak. Dito po sa Pangalawang Chronicle, chapter 28, verse 3. Sa Old Testament.
Ito po ating mababasa. Si Ahaz ay 20 taong gulang nang siya'y magsimulang maghari. At siya naghari sa loob ng 16 na taon sa Jerusalem. Hindi niya ginawang matwid sa paningin ng Panginoon. So ito'y masamang hari. Gaya ni David na kanyang ninuno. Kundi siya'y lumakad sa mga landas ng mga hari ng Israel. Gawa rin siya ng mga larawang inulma para sa mga Baal. At nagsunog siya ng insenso sa libis ng anak ni Hinom at sinunog ang kanyang mga anak bilang handog ayon sa karamanduman na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. So yun ang lugar kung saan sila po'y nagandog ng mga ahing kay Molech. Ating masama po rito, sinulog nila kailang mga anak sa apoy. So yung Valley of Hinnom, balikan po natin para sa kapakanan ng mga kapatid. Ano po? Ito yung Valley of Hinnom. Ito po yung siyudad ng Jerusalem noong ng siglo. At nandito po yung tinatawag na Gehenna kanya. Yung libis ng Hinnom. Dito nila ginagawa yung pagandog ng ahing sa isang Diyos-Diyosan na tinatawag na Molech. At doon sa binasa po natin, iniyahin nila ang kailang mga anak doon sa Diyos-Diyosan na yun. So kung naman dumal na mga bagay ang ginawa nila doon sa lugar na yun, na tinatawag na Valley of Hinnom o Gehenna, ganyan, yun makikita natin. So isa ka naman dumal na lugar. Nag-ayos sila ng mga kanilang mga anak, ganyan. Sinunog nila sa apoy para iyahay sa isang Diyos-Diyosan, ganyan. So yun ang Gehenna, yung Molech na sinasabi. Ito si Molech o Moloch. Ito po yung Diyos-Diyosan ng mga tao sa lugar na yun. Na ito'y sila yung naghahandog ng mga bata at dinadaan sa apoy. So ito po isang masamang paraan ng pagkain. So unang-una, sa Diyos-Diyosan. Pangalawa, iniyahin nila kailang mga anak sa Diyos-Diyosan na ito. Ang pagsambang ito ay pinagbabawal ng Diyos. Ito po isang uri ng isang pagsamba sa Diyos-Diyosan at isang masamang paraan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ito'y pinagbabawal ng Diyos. Ngayon, pagbalik mo, dahil po sa ilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sila'y pinarusahan ng Diyos. Dinala sila sa Babylon sa loob ng 70 taon. Nung bumalik sila sa Israel, itong lugar na ito ay naging lugar ng karamalduman. Lahat ng mga basura, lahat ng mga patay na bangkay ng mga hayop, doon nila sinusunog. Kaya ito'y patuloy na nasusunog. Kumbaga, sa Pilipinas, dati meron ganong lugar. Sa Maynila, yung tinatawag Smoky Mountain, ganyan. Yung mga basura, sinusunog nila, at siyempre, ito yung maapoy. Nung sarap po nila yung Smoky Mountain ngayon, isa sumasabog po yun. So yun ang lugar ng Gehenna kanya. Ito yung larawan ng palaging apoy na hindi humintong nasusunog. So ginamit ng Panginoon yung Gehenna, yung lugar na yun, na palaging nasusunog. At yung karamalduman na dumi at mga bangkay na mga hayop, doon nila sinusunog. Ginamit ng Panginoon yung salitang Gehenna para maipakita yung karamalduman na kaparusahan sa impyerno kanya. Kung paano hindi huminto yung apoy doon sa lugar ng Gehenna na sinusunog yung basura, lahat ng karamalduman na dumi, pati yung mga patay na mga hayop, hindi na mamatay yung yung apoy, yung naging larawan ng impyerno kanya. Baga, kung nakikita mo yung lugar na yun, na karamalduman, mabaho dahil susunog doon ang lahat ng mga dumi. Ganun kanyang impyerno, sabi ng Panginoon. So ginamit ng Diyos na Panginoon ang isang tunay na lugar na nasusunog para mailarawan ng kaparusahan sa tinatawag na impyerno. Kanya, yung makikita natin. So, ang impyerno po ay totoo. Ito ay isang lugar na wala hanggan. In other words, kung ito ay kaparusahan, ito ay wala hanggang kaparusahan. So, hindi natatapos
at yung maihinto ang impyerno. Ito yung walang hanggan. Pag walang hanggan, siyempre walang katapusan. Tayo pong mga tao, na tayo po'y nabubuhay sa panahon. Meron tayong simula, meron tayong katapusan. Minsan mahihirap nating maunawaan yung walang hanggan. Kasi tayo meron tayong hangganan. So paano yung walang hanggan? Ano yung kaisipan na nabibigay sa atin tungkol sa salitang walang hanggan, walang katapusan na makikita natin? Dahil ito walang katapusan. Dito sa Mateo chapter 25 verse 46, yung mga mapaparusahan, yung mga kambing, kanya, sila dadalhin sa walang hanggang kaparusahan, everlasting punishment, kanya. Yung mga matuwid, doon sa walang hanggang buhay. So magkaiba yung pupuntahan nila. Yung mga hindi matuwid, pupunta sa walang hanggang kaparusahan, at yung mga matuwid ay sa walang hanggang buhay, kanya. Eternal life, yung makikita natin. Sa Romans chapter 16, verse 6, ginagamit din po ang salitang walang hanggan sa Diyos. Basahin po natin. But now made manifest, and by the prophetic scriptures, made known to all nations according to the commandment of the everlasting God, for obedience to the faith. Ibig sabihin, ang Diyos na walang hanggan. Pag binabagit natin ang Diyos na walang hanggan, siya yung simula, siya yung wakas. Bala sa Old Testament sinasabi niya, ako ang una at ako ang wakas, kanya. Ang simula at ang katapusan. So ang Diyos ay walang hanggan, katulad ng impyerno. Ang banal na Espiritu, siya rin po ay walang hanggan, kanya. Kaya sinasabi natin na tinuturo ng Biblia na ang Espiritu Santo ay Diyos. Kasi wala siyang hanggan, kanya. Tingnan niyo. How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Sinasabi, wala kang Espiritu kanya. So yung impyerno po ay walang hanggan, walang katapusan. Katulad ng Diyos na walang katapusan, katulad ng Espiritu Santo na walang katapusan. Kaya minsan nahihirapan tayong isipin kung ano yung ibig na walang katapusan. Dahil kasi tayo, meron tayong katapusan. Meron tayong pinanganak tayo mamamatay, kanya. But eventually, tayo pupunta sa libingan. So ito sa salitang eternal or everlasting, ito'y sinarin mula sa salitang Grego na aionios, kanya. Walang hanggan, walang katapusan. So imagine po natin yung impyerno, ito ay walang katapusan, kanya. Kaya kung ano yung totoo sa impyerno, totoo rin sa langit. Halimbawa, kung sinasabi nila na ang impyerno ay magtatapos sa 1,000 taon, ganun din ang langit. Kung ano totoo sa langit, yun din ang totoo sa impyerno. Kung sinasabi nila na ang impyerno ay nasa lupa, eh ang langit nasa lupa rin, kung sinasabi nila yun. Kung sinasabi nila na hindi na po makatarungan na parusahan ng Diyos yung mga taong nagkasala lamang sa loob ng ilang taon, eh ganun din po yung liligtas ng Diyos na naglingkod lamang sa ilang taon. Tingnan nyo sa Mateo chapter 20, ito ay parable of the vineyard, na kung saan tumawag ang Panginoon ng kanyang mga nagtatrabaho sa kanyang basa. Tingnan natin, basahin natin. Pare-pareho wala kailang gantimpala, yung mga nauna, pati na huli. Sa verse 6, at ang malapit na ikalabing isang oras, so ito yung malapit na matapos. Lumabas siya at nakakita siya ng iba na nakatayo. At sinabi niya sa kanila, bakit nakatayo kayo rito sa buong maghapon na walang ginagawa? Sabi ng Panginoon. Sa 8 talata, nang magtatapit hapon na, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng upa mula sa mga nahuli hanggang sa mga nauna. So pareho lang ang bayad. Verse 9. Nang lumapit ang inupahan ng 11 oras, tumanggap ang bawat isa sa kanila ng 1 denaryo. Sa 12, na nagsasabi, 1 oras lamang nagtrabaho ang mga huling ito at ipinantay mo sila sa amin, na nagtiis ng hirap at nakapapasong init na maghapon kanya. So, may karapatan ng Diyos na parusahan kahit nagkasala ka lang sa ilang taon, katulad na ikay bibigyan ng gantimpala ng Panginoon kahit naglingkod ka lamang ng ilang taon. So kung ano sinasabi lang totoo sa impyerno,
totoo rin sa langit, ganyan. Kasi yung mga saksi ni Jehovah, hindi sila naniniwala sa impyerno. Yan ang sinasabi nila eh. So, ibig sabihin, kung ano totoo sa langit, ang impyerno, totoo rin sa langit. So, ang walang hanggan ng impyerno, walang hanggan din ng langit. Ganyan. So, gano'ng katagal ang walang hanggan? Ayon po sa definition ng eternity, ito po ay infinite, endless, walang katapusan. Duration that exists outside the normal constraints of time. Pag pinag-uusapan natin ng walang hanggan, di natin pinag-uusapan ng oras. Wala nang oras doon, dahil wala nang katapusan na makikita natin. Ito isang kalagayan na walang simula at wala rin katapusan. Hindi natin mabibilang yung panahon na yun. Ganyan. So ito'y kawalan ng panahon. So hindi natin masusumukat yung ganyan. So yun ang ibig sabihin ng walang hanggan. Ito'y nasa labas ng oras. Walang oras doon. Pagka pumunta tayo sa walang hanggan. Ilarawan po natin ang isang langgam na nagdadala ng isang butil ng buhangin. Nadadalhin niya yung buhangin na yun mula sa lupa hanggang sa buwan. Tapos babalik na naman siya sa lupa, kukuha na naman siya, babalik siya sa buwan. Hanggang matapos niya lahat ng butil ng buhangin sa lupa. Gano'n katagal ang walang hanggan. Ibig sabihin, hindi natin makikita, walang katapusan. Gano'n katagal. Isipin natin sa isang paglalarawan na pwede nating maunawaan. Ganyan. Dadalhin ng langgam ang isang butil ng buhangin, uubusin niya lahat yung buhangin sa lupa, pabalik-balik siya sa buwan. Gano'n kabagal yun? Gano'n katagal? Yan ang isang paglalarawan sa walang hanggan. Ngayon, kung gano'n kahatagal ang impyerno, ay mahirap yun. Ngayon, kung ang impyerno ay isang araw lang, isang linggo, o isang taon, o 12 taon, pwede mo pa itong pagtisan. Kahit papunta ka sa impyerno. Pero kung hindi walang hanggan, paano pagtitisan nyo? Tingnan po sa Apocalypse. Na sinasabi rito na parurusahan ang bulong propeta, pati yung hayop kanya, yung alimaw, gaano katagal? Basahin po na sa Apocalypse, chapter 20, verse 10. At ang diablo, na dumaya sa kanila, ay nahinihagi sa laman ng apoy at asupre, na kinaroonan din naman ng halimaw at ng bulang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ganyan. Wala tapusan. Buti pa sa lupa, pag nagtatrabaho ka, meron kang day off, meron kang konting pahinga. Gusto tinatawag ng impyerno, walang katapusan, walang pahinga. Ika'y pahihirapan doon, araw at gabi, magpakailanman. Ganyan. So isang bagay na makikita natin sa impyerno, ito'y walang hanggan. Ito'y lugar din ng kadiliman. Ito po hindi natin maisasalarawan kung bakit merong apoy, pero madilim. Kasi dito sa lupa, pag may apoy, maliwanag. Hindi ba? Nung kami Cub Scout, Boy Scout, meron kami bonfire, kaya manununog kami ng kahoy-kahoy. Mainit at maliwanag. Pero yung impyerno, ito po ay madilim. Napakadilim. Tingnan po ninyo sa Jude, yung pinakahuling sulat bago pong Apocalypse. Yan ang Jude. Hindi po ito sinulat ni Judas Iscariote. Sinasabi na ito sinulat ni Jude na kapatid ng ating Panginoon. Nilalarawan dito kung gaano ang impyerno, gaano siya kadilim, ganyan. Sabi rito, at nangangalit na alon sa dagat, na pinabubula ang kailang sariling kahihiyan, mga pagala-galang bituin na sila'y pinaglaanan ng pusikit na kadiliman magpakailanman. In other words, hindi lang po ito madilim. Ito'y talagang madilim. Ganyan. Yung impyerno talagang madilim. At ito'y madilim magpakailanman. Ganyan. Imagine po natin, sa ating mga tao, pag sinabing kadiliman, ayaw natin yun. Wala nakikita eh. Kaya nga po yung lahat na nakakatakot na pinakikita sa atin ay puro madilim. Tingnan niyo sa Mateo 25 verse 30. Yung walang kabuluhang lingkod kanya,
Dadalhin sila sa labas, sa kadiliman sa labas, ganyan. Outer darkness, madilim. Yan ay mayroong pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Ganyan. So, ang larawan ng impyerno, ito ay napakadilim. So, hindi na malungkot at nakakatakot pag nag-uusapan natin ng madilim. Dahil ito ay malayo sa Diyos. Wala ang Diyos doon eh. Ang Diyos ay liwanag. Pinanggagalingan ng liwanag. Pinanggagalingan ng katotohanan kanya. At ang impyerno ay hiwalay sa Diyos. Kaya ano asahan natin? Ito'y walang katotohanan, ito'y kadiliman kanya. Dito sa Pangalang Tesalonica, inilalarawan po nito ang Diyos. Basahin po natin. Pangalang Tesalonica, chapter 1, 7 to 9. Kayo mga pinahirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihanghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusang wala hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalalatian ng kanyang kalakasan. So sila'y palalayasin sa harapan ng Panginoon. Tatadalhin sila sa impyerno. So kung sila'y wala sa Diyos, so ito'y kadiliman ganyan. Ang kabaligtaran naman sa langit, ito'y maliwanag. Nandun ang Diyos. Sa impyerno, walang Diyos doon. So yun ay madilim ganyan. So ito'y naglalarawan ng isang lugar na talagang madilim. Yung makikita natin. Yun ang binasa natin kanina. So ito'y lugar na napakadilim sapagkat ito'y hiwalay sa Diyos na nagtataglay ng liwanag ganyan, at katotohanan. So sa impyerno, walang katotohanan doon. So puro kadiliman. Sinasabi po sa James, chapter 1, verse 17, na ang Diyos ay ama ng mga liwanag ganyan. The Father of lies. So basahin po natin. The James chapter 1, verse 17. Ang bawat mabuting kaloob at mga sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya'y walang pag-iba o ano naman ng pagbabago. Ang Diyos ulit ay tinatawag na Ama ng liwanag, ng mga ilaw. So kung kayo walay sa Diyos, walang ilaw doon. So ito'y madilim. Pero po ay lugar ng kadiliman. Ito binasa natin kanina. So namang lugar na iwalay sa Diyos, ito'y talagang lubos sa kadiliman ganyan. At pagka sinasabi natin kadiliman, ito po ay nakakatakot. Dito po sa lupa, kinatatakutan natin ng kadiliman. Unang-una, wala kang nakikita. Hindi mo nakikita yung panganib dahil madilim. So, gano'ng kalungkot at nakakatakot ang impyerno na madilim. Ayun po natin, madilim. Ito'y talagang madilim. Hindi mo nakikita ha. Yung kasama mo doon. So yun po ang larawan ng isang larawan ng impyerno. Ito yung lugar ng apoy. Hindi po natin alam kung apoy na katulad sa apoy sa lupa. Hindi natin alam yun. Pero ang impyerno ay katumbas ng apoy. So ito yung lugar na mainit. Lugar ng mahapdi at sakit na lugar. Ito yung lugar ng apoy. Tingnan nyo. Alam po ba niya yung pag nagluluto ng tinapay noong unang panahon? Yung pugon, ganyan. Yung mga lumang pugon noong unang panahon, malayo ka pa lang, mararamdaman mo na init. Dahil napakainit to, dahil nakatakip yun eh. So nakakonsentrate yung init doon sa loob ng pugon. So rin po sa Mateo, chapter 13, verse 42, nilalarawan to bilang isang pugon. At itatapon nila mga ito sa pugon ng apoy, doon ay magkakaroon ng pagtatangis at pangangalit ng mga ngipin. Noong ako'y maliit, bibili ka ng tinapay, nakapila kayo sa labas sa loob ng bakery, nakikita mo pag kinukuha ng mga nagtatrabaho sa bakery yung tinapay galing sa loob ng pugon. Kahit kayo nasa labas na,
mararamdaman pala yung init ng apoy na galing doon sa loob ng pugon. Ganyan. So kung ikay papasok doon sa pugon, ano mangyayari sa iyo? Ganon ang impyerno. Napakainit. Parang kayo nasa pugon ng apoy. Kanya. Doon ay may pagtatangis sa pangalit na mga ngipin. Ganyan. So ito yung isang lugar na makakaramdam ka ng sakit at nawalang katapusan. Ito yung lugar ng apoy, sinasabi sa atin. Ito yung wala hanggang apoy. Dito sa lupa, pag may sunog, may bumbero. Mapapatay natin ang apoy. Pero sa impyerno, hindi mo mapapatay. Kaya ang impyerno, ang apoy, wala hanggang apoy, ganyan. Basahin na sa Tagalog. Sa 25, verse 41. Yung apoy sa impyerno ay walang katapusan. Hindi mo siya mapapatay. So, imagine po natin, nandun ka sa impyerno, sa wala hanggang apoy, na hindi mapapatay. So, maramdaman mo yung sakit, magpakailanman. So, hindi po ito biro. Para makapunta tayo sa impyerno, ay hindi po ito joke. Usahin natin. Pagkatapos sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan, na niyandanan sa dyablo at sa kanya mga anghel. So ito yung lugar ng apoy na walang hanggan. Dito mapapahinto yung apoy na yun. Ganyan. Dito po sa Marcos, chapter 9, verse 43. Kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado, putulin kamay mo, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. So ito yung siya lugar ng apoy na hindi mapapatay. Ito yung wala hanggang apoy. So imagine po na, doon sa gitna. At hindi mo wala yung apoy. At hindi ka rin masusunog. So, gano'ng kasakit siya, mga kapatid. Hindi ba? Kung ating isipin, imagine lang po natin. Hindi ito mapapatay. Ito binasa natin kanina. Where the worm does not die, and the fire is not quenched. Na ang apoy ay hindi mapapatay. Ganyan. At ang doon ka sa loob ng apoy, at ito'y madilim. Imagine po natin yung lugar na yun. Hindi maganda isipin. Sa Revelation 20 verse 10, the devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone. Ito po yung narawan din na nakita natin sa Old Testament. Nang sunugin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Ando doon yung halimaw at yung walang propeta. At sila'y pahirapan araw at gabi magpakailan-kailan tuman. Walang katapusan na paghihirap sa loob ng impyerno, sa lugar na walang katapusan ng apoy. Ito yung nilalarawan bilang lake of fire. Mandudoon yung lahat ng pangkusahan ng Diyos sa lugar na yun, tinatawag na impyerno. Meron apoy, pero madilim. Hindi natin kina-question ang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat sa lupa, pag may apoy, maliwanag. Pero sa impyerno, ito yung apoy na hindi at madilim. Ito ay hindi natutupo, hindi naminto. O sa Exodus chapter 3, na si Moises, nakita niya yung puno na nasusunog, pero hindi natutupo kanya. Nasusunog yung puno, pero hindi siya nawawala. So, ganoon din nalarawan sa atin sa impyerno. Nandun tayo magpapunta ka sa impyerno, hindi nasusunog, pero hindi ka natutupo. Yung katawan mo, hindi naubos dun sa apoy, sa paligid mo ngayon. Gano'ng sakit yun? Kung imagine lang po natin, ang lugar na tinatawag na impyerno. Ito po ay lugar ng sakit, a place of pain. Imagine lang po, nasusunog ka doon, at hindi ka naubos, ikay na doon magpakailanman. Hindi ka naubos. So, nararamdaman mo yun araw-araw na walang katapusan. So, ito'y sakit na walang katumbas sa lupa. Kung ito'y sakit na may katumbas sa lupa, matitiis mo yan. Pero sakit sa impyerno ay isang sakit na walang katumbas sa lupa.
At hindi ito matatapos. Binasa na po natin kanina yan. Na doon po ay mayroong pagtatangis at pangangalit na mangipin. Imagine po natin pag masakit ang iyong pakiramdam. Di ba ginagalaw mo yung ngipin mo? Gawin sa impyerno. Yung sakit, hindi mo matitiis. Isipin po natin, yan po ay walang hanggan. Gusto mo lang mamatay, hindi ka mamamatay. Gusto mo matapos, walang katapusan. Yun po ang napakahirap na sitwasyon na sinasabi sa atin tungkol sa tinatawag na impyerno. Walang kapahingahan. Tingnan niyo sa Apocalypse, chapter 14, verse 11. Yung sakit, pagpapahirap, walang katapusan. Di ba kuminsan na pag mayroong nakaramdam tayo ng sakit, tinatanong natin, doktor, kailan matatapos yung sakit ka mo? Pag ikay na-operahan, bibigyan ka nila ng painkiller para matanggal lang yung apoy. Doon sa impyerno, mga kapatid, walang painkiller. Hindi mo na maiwasan yung sakit doon. Ganyan, usahin natin. Sa Apocalypse 14, verse 11. At ang usok ng hirap nila ay napapailang lang magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito. At sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. So, yung hirap nila ay walang katapusan. Sabi Ingles, the smoke of their torment ascends forever and ever. Ganyan. Ito'y pumapailang lang magpakailanman. Ganyan. Walang katapusan. Doon sa kanyang kahirapan. Ngayon, dito nakita natin, meron na tayong pagkaunawa kung anong impyerno. Alam po natin, dito magandang lugar. Ito yung lugar ng kadiliman, ito yung lugar ng apoy, hindi natutupok, ito yung lugar ng sakit na walang katapusan. Ano gagawin natin? Kasi kung tayo po, nalaman na natin ang impyerno, at wala tayong gagawin, ay anong klaseng kaisipan meron tayo? Kung may nagsabi, nagbabala sa atin, sa unahan kanya, sira na yung tulay dyan. Hindi ka na pupunta doon dahil mapapahamak ka. Nung unang panahon doon sa Tibag, sa Tarlac, naputol yung tulay, gabi. So walang nagbabala. May mga sasakyan na nahulog doon sa ilog at parayan namatay. So may pangalip, mas magandang may babala. Kaya po sinusulat ito sa Biblia bilang babala sa atin. Na huwag tayong pumunta roon. Anong gagawin natin? Ang gagawin po natin, ayusin po natin, huwag tayong pumunta roon. Huwag natin hayaan na tayo pumunta roon. At tulungan din po natin yung iba, huwag din pumunta roon. Ligtas natin sila, ganda yun ba? Masaya na sa Judas. Chapter 1, verse 22, yun ito po ating mababasa. Ito po sa Judas, yung unang pinakahuling sulat bago ang Apocalypse. Yan ang Judas, magkikit ng Biblia. Ito po ating mababasa. Verse 12, 22. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos na hindi inyong intayin ng habag ng ating Panginoon Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. At ang iba inyong iligtas na gawin ninyo mula sa apoy. At ang iba ay inyong kahabagan na may takot. Na inyong kapuotan maging ang damit na nadugisan ng laman. Ganyan. Ligtas natin iba. Kailangan natin mamuhay sa paraan na kagustuhan ng Diyos. Dahil pagdating ng araw, magbibigay sulit tayo. Paano tayo nabuhay? Paano natin ginamit ang mga pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos? Paano natin ginamit ang ating katawan? Dito sa pangalawang Korinto, 5 kabanata, 10 hanggang 11. Sapagkat tayong lahat ay kailangang umarap sa hukuman ni Kristo
upang bawat isa ay tumanggap ng kapayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Yaman na nalaman ng takot sa Panginoon, hindi kahit namin ang mga tao, ngunit kami hayag sa Diyos. At ako'y umaasa na kami ahayag din sa inyong mga buti, ganyan. So, yung ginawa ni na Pablo ay siya nilang nangaral para maligtas yung mga tao. Alam niyo kanya, nasa aming buti. Ang kailigtas namin kanya mula sa kapahamakan. Lalo kung tayo Kristiyano, walang dahilan na pupunta tayo sa impyerno. Dahil lang po natin ang kalooban ng Diyos. So, kinakailangan tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam po niyo, ang mga dahilan ng mga tao, bakit sila pupunta sa impyerno? Walang kakwenta-kwentang dahilan. Yung kailang mga bagay na ginagawa ay hindi katumbas sa kaparusahan na dadatang nila. Ibig sabihin, tingnan nyo, yung mga pagnanasang makasalanan, yung paglalasing ng alak, o yung magiging saking, hindi yung katumbas sa kaparusahan sa impyerno. Pero yan ang dahilan bakit pupunta yung tao sa impyerno. Ang mga walang kakwenta-kwentang dahilan na pwedeng iwasan. Yung mga bagay na ginagawa natin sa mundo, pwede natin iwasan. Tulad ng paninigarilyo. Lahat ng mga bagay ginawa ng pamahalaan para yung mga tao ay huwag manigarilyo. Naglalagay sila ng mga larawan ng tramadoma na sakit doon sa pakete ng sakit. Pero sumisindipan sila. Hindi nila inaalintana yung magiging bunga sa kailang mga katawan ng mga sakit na yun. Sa isang pasamantalang kasiyahan na hindi karapat-dapat ihambing doon sa magiging sakit nila o sa impyerno. Yung sabihin ng mga tao, hindi nag-iisip. Hindi natin niisip ang tama para hindi tayo mapahama. Hindi natin maintindihan ng mga tao, di ba? Hindi natin maintindihan natin mga sarili. Bakit gusto natin maparusahan? Pwede naman natin iwasan na huwag tayo makarating sa tinatawag na impyerno dahil magbibigay po tayo ng sulat sa Diyos. Bilang panghuli, merong isang magandang balita. Kung wala sana tayong magagawa para iwasan natin ng impyerno, wala tayong magagawa. Pero merong isang magandang balita. There is a bright side. Hindi natin kailangan pumunta sa impyerno. Hindi ito required. May isang lugar na tinatawag na langit. Na doon ay walang kaparusahan. Na doon ang kaligayahan na mararamdaman natin kasama ang Diyos. Ito yung magagawa po natin sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at makakaring tayo sa tinatawag na langit at di tayo pupunta sa impyerno. Bakit gugustuhin natin pumunta doon? Samantalang may mas magandang lugar na tinatawag na langit na pwede tayo pumunta roon, ganyan. Sapagkat ang Diyos, ayaw niya na tayo pumunta roon. Dito sa unang Timoteo, chapter 2, verse 3, hanggang verse 4, ang kagustuhan po ng Panginoon, ng Diyos, na ang lahat ng mga tayo maligtas. Na hindi tayo makarating doon sa lugar na yun. Na tinatawag na lugar ng kaparusahan. Ganyan. Sayin natin. Ito'y mabuti at kaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Dito ang Diyos, susunod niya tayo, huwag pumunta roon. Gusto niya tayo maligtas doon sa kapahamakan ng impyerno. Lahat tayo gusto niya, huwag tayo pumunta roon. Pero kailangan po nating malaman ang katotohanan para hindi tayo makarating sa tinatawag ng impyerno. Gawin po natin yun. Dito sa 2 Pedro, chapter 3, verse 9, ayaw ng Diyos na sino po sa atin ay mapahama. Katulad lang isang mabuting magulang, ang Diyos ay Ama. Ayaw niya, sino man sa kanyang mga anak ay mapahamak katulad rin natin. Ayaw natin na sino man sa ating mga anak ay mapahamak. Kaya iniingatan natin sila. Sa 2 Pedro, chapter 3, verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang tinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sino man mapahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisisi. Hindi natin kailangan pumunta roon. Dito po tayo
tuwing linggo para bigyan po natin ng kaliwanagan ang bawat isa sa atin. Kung anong katotohanan, kung anong dapat natin gawin para tayo maligtas at iwasan natin pumunta sa lugar na tinatawag na wala hanggang kaparusahan o impyerno. O pag-isipan po natin, pagkamatay natin, saan mo gusto pumunta? Sa kapahamakan? O sa tinatawag na lugar na kung saan nasa ng Diyos na tawag po ay langit? Kaya siyempre naman po natin ang sagot doon. Gusto natin makarating. Salamat. So, gawin natin ang karampatan para hindi tayo makarating sa walang hanggang kaparusahan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig.